tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding sakuna ang napaulat mula sa bansang China kung saan hindi bababa sa 8 katao ang kumpirmadong nasawi matapos salantay ng 2 malalakas na buhawi ang gitnang bahagi ng lalawigan ng Hubei. Ayon sa mga ulat mula sa state media na nalasa ang mga buhawi na may lakas ng hangin na umabot sa 100 at 49 na kilometro bawat oras na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga ari-arian at infrastruktura doon. Dahil sa tindi ng lakas ng hangin na umabot sa halos 72 milya bawat oras, maraming sasakyan ng literal na tumagilid at tumapon sa mga kalsada. Ang mga bubong ng mga gusali at kabahayan ay natanggal at tinangay ng hangin na nag-iwan ng mga nagkalat at nayuping piraso ng metal sa buong kapaligiran ng mga apektadong komunidad. Agad na rumesponde ang mga otoridad upang tulungan ang mga residenteng naapektuhan. Sa loob lamang ng 4 na oras noong gabi ng Lunes na nalasa ang napakalakas na hanging umabot sa level 13 sa Extended Beaufort Wind Force Scale. Ang mapanirang hanging ito ay dumaan sa mga pangunahing lungsod ng Huangshi, Huanggang, Ezhou at Xianing. Ayon sa ulat ng ahensyang Xinhua na sumisipi sa Emergency Management Authorities ng Hubei, mabilis na lumaganap ang takot dahil sa biglaang pagbago ng panahon. Bukod sa 8 kumpirmadong nasawi, inuulat din ng mga lokal na otoridad na hindi bababa sa 1 tao ang kasalukuyan pa ring pinaghahanap at nawawala matapos ang hagupit ng buhawi. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa mga naguhong istruktura upang masigurong walang ibang biktima ang naipit sa ilalim ng mga gumuhong pader at bubong sa gitna ng nagpapatuloy na masamang lagay ng panahon. Ayon kay Wang Xiaoling, isang eksperto mula sa Provincial Meteorological Bureau ng Hubei, may tuturing na napakabihirang magkaroon ng buhawi sa lalawigang ito. Ang Hubei ay kilala bilang isang malaking sentro ng industriya, paggawa ng mga sasakyan at teknolohiya sa China. Ang huling naitalang buhawi na nanalasa sa buong lalawigan ay noong Mayo ng taong 2021 pa. Kaya naman marami ang nabigla. Ang China, na siyang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, ay patuloy na nakararanas ng mas madalas at mas matitinding extreme weather events. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong uri ng sakunan ay direktang maiuugnay sa epekto ng climate change. Ang malalakas na ulan, matinding init ng tag-init, at mapanirang hangin ay nagdudulot ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi sa kanilang ekonomiya taon-taon. Sa mga kuha ng state broadcaster na CCTV, makikita ang mga rescue workers sa lungsod ng Huanggang na maingat na sinusuri ang isang sirang-sirang truck. Ang unahan ng sasakyan ay tila nagkapira-piraso matapos madagandahan ng mga yero na natanggal mula sa bubong ng isang kalapit na gusali. Sa isa pang video, makikita ang isang puting kotse na nayupi matapos ihampas ng malakas na hangin sa isang poste ng ilaw sa kalsada. Nagbabala naman ng National Meteorological Center na dapat maghanda ang hilagang silangang bahagi ng hindi lamang ang lalawigang ito ang nanganganib, kundi maging ang iba pang mga rehiyon na kasalukuyan ding binabantayan dahil sa banta ng posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Kabilang sa mga lugar na pinaghahanda ay ang Timog Kanlurang rehiyon ng Guangxi, gayon din ang mga timog na lalawigan ng Guangdong at Hainan. Bukod dito, ang mga masilagang bahagi tulad ng Jilin, Shandong at Liaoning ay kasama rin sa mga binabantayan ng Weather Bureau. Inabisuhan ng mga residente sa mga lugar na ito na maging alerto at sumunod sa mga ipatutupad na evacuation procedures kung kinakailangan. Ang rehiyon ng Guangxi ay kasalukuyan pa ring bumabangon mula sa pinsalang iniwan ng bagyong Maysak na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 4 na katao sa kabisera nitong Naning nitong mga nakaraang araw. Ang muling pagpasok ng masamang panahon ay nagdudulot ng karagdagang pangamba sa mga mamamayan na hindi pa lubos na nakaka-recover mula sa naunang pagbaha at pagkasira ng kanilang mga kabahayan at pananim. Dahil dito pinaghahanda ang Guangxi sa napakatinding buhos ng ulan na maaaring umabot sa 260 mm o 10 pulgada sa loob lamang ng susunod na 24 na oras. Ang ganitong dami ng tubig ulan ay lubhang mapanganib dahil maaari nitong palambutin ng lupa sa mga kabundukan at mag-trigger ng mga nakamamatay na landslide o pagguho ng lupa sa mga mabababang komunidad doon. Samantala, 16 na katao pa rin ang nawawala matapos magkaroon ng malaking landslide sa isang bulubunduking lalawigan sa Gansu, kanlurang bahagi ng China.
Ayon sa ulat, may kabuuang 33 katao ang natangay ng rumaragasang putik at bato sa madaling araw ng Lunes. Patuloy ang paghahanap ng mga rescue team sa kabila ng mapanganib na kondisyon at patuloy na pag-ulan sa naturang bulubunduking lugar. Dahil sa sunod-sunod na sakunang ito, nagpalabas na ng direktiba si Chinese President Xi Jinping. Nanawagan siya para sa isang all-out effort o puspusang pagsisikap upang iligtas ang lahat ng mga residenteng naapektuhan ng malawakang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Binigyang diin ng Pangulo na dapat maging prioridad ang kaligtasan ng buhay ng bawat mamamayan at ang mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga biktima. Bukod sa mga kasalukuyang sakuna, nakaharap din ang China sa banta ng Super Typhoon Bavi na kasalukuyang binabaybay ang karagatang Pasipiko patungo sa direksyon ng Taiwan. Inaasahang magla-landfall ang napakalakas na bagyong ito sa silangang baybayin ng China sa huling bahagi ng linggong ito. Ang banta ng Super Typhoon ay naglagay sa maraming ahensya ng gobyerno sa high alert upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Ang Super Typhoon Bavi ay nagtataglay ng napakalakas na hangin na umabot sa 180 milya bawat oras nang dumaan ito sa mga isla ng Guam, Tinian, Saipan at Rota noong Lunes. Ang tindi ng lakas nito ay nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente at pinsala sa mga infrastruktura sa mga nabanggit na isla sa Pasipiko na nagpapakita ng potensyal nitong magdulot ng matinding kalamidad sa Asya. Dito sa Pilipinas, bagamat hindi direktang tatama ang bagyong ito sa ating kalupaan, binabantayan pa rin ng pag-asa ang magiging epekto nito sa paghatak ng hanging habagat. Ang mga ganitong uri ng dambuhalang bagyo sa Pasipiko ay madalas na nagpapalakas sa mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya naman pinapayuhan din ng ating mga kababayan na mag-ingat sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ang nagpapatuloy na mga kalamidad sa Tsina ay nagdudulot din ng malaking epekto sa pandaigdigang supply chain. Dahil ang lalawigan ng Hubei ay isang pangunahing hub ng industriya ng automotive at teknolohiya, ang pansamantalang paghinto ng operasyon ng mga pabrika dahil sa pagkasira ng linya ng kuryente at infrastruktura ay inaasahang magpapabagal sa produksyon ng mga sasakyan at mga elektronikong kagamitan. Maliban sa sektor ng industriya, labis ding naapektuhan ang sektor ng agrikultura sa bansa. Libo-libong ektarya ng mga pananim ang nasira dahil sa baha, malakas na hangin at pagguho ng lupa. Ang pagkasirang ito ay nagdudulot ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi bawat taon na nagpapahirap sa supply ng pagkain at nagpapataas sa presyo ng mga bilihin sa mga lokal na merkado sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, pinakilos na ng pamahalaang Sino ang kanilang pambansang disaster response protocols. Libo-libong sundalo, bumbero at mga voluntaryo ang ipinadala sa mga apektadong lugar upang tumulong sa clearing operations at pamamahagi ng mga relief goods tulad ng pagkain, tubig at gamot. Nagtayo na rin ng mga pansamantalang evacuation center para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa buhawi. Ang sunod-sunod na kalamidad na ito ay muling nagpapakita sa lumalalang krisis sa klima na kinakaharap ng buong rehiyon ng Asya. Habang patuloy na nagbabago ang panahon, mas lumalakas ang banta ng mga bagyo at buhawi na sumisira sa mga buhay at kabuhayan. Manatiling nakatutok dito sa ating programa para sa iba pang mga mahahalagang balita sa buong mundo. Ako ang inyong tagapagbalita, hanggang sa muli.